Health and Travel at Serbisyo Publiko, ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Magandang umaga, Chao Shanghao at Hochaki sa mga tagapakinig dito sa DWBL 1242 kHz, ang himpilan ng serbisyo publiko. At sa mga sumusubaybay sa ating social media accounts, sa Facebook at sa YouTube channel. Hello po sa inyo. Ang iyong agarang serbisyo lady, Dr. Hilda Ong, ay lubos na nagagalak na muling maging kabahagi ng iyong umaga o anuman oras kayo dyan sa inyong kinaroroonan. Masaya ako makapaghatid ng tamang impormasyon, tamang serbisyo at inspirasyon. Salamat sa muling pagiging bahagi ng ating masayang pagsasama dito sa public service program na Health and Travel at Serbisyo Publiko. Ngayon ay July 24, 2024, araw ng Martes. Ang Philippine Standard Time ay ganap ng 8:31 ng umaga, pwede sa Pithun Saki. May iba-ibang klase ng membership sa Social Security System na may iba't ibang benepisyo maaaring nilang pakinabangan. Isa na rito ang self-employed. Mga self-employed member po ba kayo ng SSS? Para higit nating maunawaan ang tungkol dito, makakasama natin ngayong umaga ay si Mr. Jane Labadia. Siya po ang Head of Media Affairs Department mula po sa SSS. Magandang umaga po, Sir Jane. Kung marinig ko ulit si Sir Jane. Good morning. Good morning po. Ayan. Yes po. Kaya po, Sir Jane. Yes, good morning po, Doc Hilda. Loud and clear po kayo, Doc. Yes, wag na lang ninyo ipasok muna yung picture ni Sir J. Doon siya nawawala eh. So, okay lang na ako na lang muna, Sir J. Audio na lang ni Yes. Sir J. Para hindi na Okay siya po. mawala. Okay, Doc. Yes po, Sir J. Umpisan muli natin yung unang katanungan ko. Para sa pangunawa ng publiko, sino ba ang sinasabing self-employed members ng SSS o sino ang mga sinasabing self-employed members ng SSS? May pakakaiba ba to sa self-employed at sa voluntary members? Yes po. Yung ating ini-emphasize po, no, yung membership po sa SSS, meron pong dalawang uri po nito. Isa po yung compulsory or mandatory. Under po nito yung self-employed members po. So yung isa po yung voluntary, yung mga voluntary members. So para sa pangunawa po ng publiko, yung ating mga self-employed members, kabilang po nito yung mga self-employed professionals. Kasama rin po dito yung mga partners and single proprietors ng mga negosyo. Gayon din po yung mga actors, actresses, directors, scriptwriters, yung mga news correspondents po na hindi po nagpo-fall within the term ng employee. Kabilang din po sa ating self-employed members yung mga professional athletes, coaches, trainers, and jockeys. Gayon din po yung mga individual na farmers and fishermen po natin. At ang isa bang permanent member ng SSS ay maaari din maging self-employed member. Halimbawa, let's say kung siya ay namamasukan as employed ng isang company, and then siya din ay nag-network o online selling, pwede din siya maging self-employed. Pwede po ba dalawa sabay? Hindi po. Sa ating membership po kasi, isa lang po ang nagre-reflect po dito. So kung siya po ay under po ng employed po siya at pinapasahod po siya ng kanyang employer, ang kanyang coverage po is under ng kanyang employer as employed member po. Ngayon po, yung katanungan po na kung halimbawa permanent member po, ibig sabihin meron po siyang SS number at nakapag-submit naman sa SSS ng document like yung birth certificate, pero wala naman po siyang, hindi naman po siya employed at meron po siyang sariling hanap buhay o nagtatrabaho po siya ng kanyang sarili, may munting negosyo, pwede po siyang maging self-employed member. Basta lamang po yung kanyang, para ma-change yung kanyang record po sa SSS ay mag-fill up lamang po ng member data change request form. Wala na pong kailangan na supporting documents, isasubmit lamang po ito para ma-update ng kanyang membership. Pero paano, Sir Jay? Kasi meron po kaming, kung ako ay employed sa isang company, which is totoo yun, na employed ako sa company, and then meron din ako sariling negosyo na as ako yung owner, so proprietress ako,
So, dalawa ang as self-employed and as the owner, meron din ako binabayaran. And then, employed naman ako sa isang company. May hulog din ako. So, ang nangyayari, dalawa ang nangyayari sa contribution ko o doon sa pagiging proprietress owner ng negosyo, hindi ako naghuhulog. Hindi ako sure. So, yung kung kayo po ay may negosyo at meron po kayong empleyado, required po na dapat po yung inyong business ay registered po sa SSS as employer. So, hulugan po ninyo yung inyong employer. Pero dahil po kayo ay employed, mandatory po na reported po kayo ng inyong company. And sila po ang magre-remit po ng inyong contributions po. Yes po. At meron bang pakakaiba sa serbisyo para sa self-employed at sa employed member ng SSS? May pakakaiba ba ang makukuha ng serbisyo sa SSS kapag sila employed o as self-employed? Opo. Actually, yung benefits naman po ng mga self-employed ay pareho lamang din po doon sa ating mga employed members dahil yung mga employed members, meron po silang yung basic po na benefits po na yung sickness, maternity, disability, retirement, death, and funeral under the regular SSS program. Pero dahil sila ay employed, meron po sila yung kung work-related po yung kanilang contingency, yung sickness po nila, yung kanilang pagkamatay or yung death benefit and funeral benefit kung work-related, meron po under the EC program or employee compensation. Dahil po yung ating mga self-employed, meron na rin po silang makukuha kung halimbawa po ang kanilang pagkakasakit or pagka-disabled po ang kanilang pagkamatay ay work-related, pwede po sila makapag-avail ng benefit under the employee compensation program po. So kapag self-employed, meron silang ECC matatanggap? Meron din po, Doc Hilda, dahil covered na rin po ng employee compensation ng ating mga self-employed members. Pero kung voluntary member? Kung voluntary member po, dahil voluntary po, ang meron lamang po ang ating mga voluntary member ay benepisyo po under the regular SSS program. So, paano mag-apply para maging self-employed sa SSS? Una-una po, kung wala pa pong SS number po, online po ang registration po nito. Basta ho pumunta lamang po sila dun sa sss.gov.ph at i-click lang po yung kung wala pa ho kayong SS number para may-issue ho kayo ng SS number at para ho yung supporting document, magsasubmit ho kayo sa SSS ng inyong birth certificate at saka yung nabanggit po natin, yung member data change request, fill upan po nila yon, ilalagay po nila is self-employed at i-declare po nila kung magkano po yung estimated po nila na monthly income. Then once na-register na po at activated na po yung kanilang membership, pwede na po silang maghulog ng kanilang contribution. Magkano naman ang contribution ng isang self-employed? Kasi self-employed siya eh. So, paano ang bracket na pagpipilian niya? Opo, ang ating contribution po for the self-employed po, yung minimum po na binabayaran or babayaran ng isang self-employed member po sa ngayon ay 570. So dahil wala po siyang employer, yung buong 570 babayaran po niya ito. Kasama na po dito yung 10 pesos na employee compensation na contribution po niya. Yung maximum naman po based sa ating schedule na nilabas, yung latest po, nilabas po ng Circular 2022-034, ang maximum po natin is 4,230. So ang component po or ang composition po ng 4,230, ito po yung 2,800 na Social Security contribution plus yung 30 pesos po na EC contribution plus yung ating 1,400 po na pension booster na mandatory contribution po. At kung sakali naman, as self-employed, lalo na sa mga bagong bukas na negosyo o bagong kaka-online o kaka-registered lang na sa SSS, pwede na po ba siya doon sa tumalon na kagad doon sa maximum kasi siya ay self-employed? Yes po, definitely pwede naman po provided ho na i-declare nyo doon sa inyong registration kung magkano yung inyong monthly estimated income. Ngayon kung
ang sa tansya po nila ay malaki po talaga yung inyong monthly income, pwede po niyong bayaran po yung maximum. At saan at papaano magbabayad? Let's say, may mga nakikinig sa atin at mga nanonood sa atin ngayon, papaano daw sila magbabayad ng contribution? Opo, yung ating mga members po no na mga self-employed members, dapat po unang-una meron po kayong My.SSS account. So mag-register po kayo doon dahil ang pagbabayad po ng contribution, kailangan po meron po tayong payment reference number para wala na po tayong fill upan na form. So itong payment reference number, makapag-generate lang po kayo doon sa inyong My.SSS account at pwede na po ninyong bayaran yung inyong contribution is either over the counter, kung ipiprint niyo po yung payment reference number, or pwede na naman po gamitin yung ating mga e-wallets like yung GCash, yung PayMaya, or yung mga participating po na mga mobile na, yung mga online po na banks na meron silang mobile banking na platform po para makapagbayad po sila ng contribution. At deadline sa pagbabayad ng contribution, ito po ba ay meron ba certain day dapat before anong day dapat nakapaghulog na kayo na yung contribution o kung anong araw gusto nila magbayad? Ang pagbabayad po ng self-employed po no is pwede ho yang quarterly or monthly. So for example, yung January, February, March po ng kasalukuyang taon, dapat to nabayaran ho yan on or before April 30. So yung last day or working day po nung the following month po ng quarter po na yun. Pero kung halimbawa po yung last day po na April 30, for example po, kung halimbawa nag-fall siya ng non-working day, pwede naman pong bayaran ng next working day. So pwede po yun quarterly, basta within the quarter, yung the month after the quarter, yung last day po, calendar day, pwede po ninyong bayaran yung contribution, or pwede naman po monthly po, basta pasok po sa within the quarter po. Ang isang housewife na walang trabaho ay maaari din ba maging self-employed member o dapat voluntary member lang ang mga asawa? Opo, yung ating mga non-working spouse, kung sila po ay walang trabaho o kaya at wala pa kong SS number, yung pong ganyang coverage po or membership po sa SSS, para po sa kaalaman po ng publiko, meron po tayong non-working spouse. Para po ito sa mga asawa ho na mga nagtatrabahong member ng SSS na wala pang SS number. So, ganun din po, pwede ho sila mag-register online at i-declare naman po nila dito ang kanilang contribution ay nakabase po sa contribution ng kanilang working spouse. So, kalahati po ng kanilang working spouse yung kanilang monthly salary credit. For example, kung ang monthly salary credit po ng working spouse po nila is 10,000, ang kanilang monthly salary credit na dapat bayaran ay nasa 5,000 na bracket naman po. Let's say sabihin natin na yung non-working spouse ay kumbaga kapag self-employed, di ba, sabi natin, kapag self-employed, kapag work-related, may nangyari sa kanila, meron silang makukuha sa ECC, sa Employees Compensation Commission. So, ang advice ba natin sa mga non-working spouse, lalo na yung, di ba, sa panahon ngayon, hanggang ngayon, usong-uso pa rin na yung mga nagluluto sa bahay, nagbebenta-benta through online. So, pwede na sila i-consider as self-employed. Hindi po, Doc Hilda, no? Yung non-working spouse po, kaya po nabanggit po natin, kung wala pa po silang SS number, ang kanilang registration po sa SSS ay as non-working spouse member po. So, voluntary din po sila. Ang kanilang paghuhulog ng contribution, ang kanilang paghuhulog ng contribution ay 50% po or kalahati ng monthly salary credit ng kanilang working spouse. So kung halimbawa po ang monthly bracket po ng kanilang asawa po ay nasa 10,000, yung kanilang contribution po ay nasa 5,000 na bracket lamang po. So yung 5,000, ano po yung corresponding po na sa ating, yung 5,000 for example po, sa ating contribution schedule, ang monthly po na binabayaran na 5,000 bracket ay 700 pesos.
So ito po ay purely SSS contribution po. Wala po itong employee compensation. So hindi po sila entitled ng work related po na contingencies na benefits po. So kung mag-file po sila ng benefit, sickness benefit under the SSS program lamang po. Under the SSS program. At Sir Jamie, kasi natatanong dito na nais daw nila yung kasi naririnig nila dito sa programa tungkol po sa pension booster. Sabi daw nila, kung ano daw yung bracket o yung monthly na binabayaran nila sa SSS, ngayon gusto daw nila dagdagan instead na sa monthly contribution sa pension booster. Pwede po ba yon? Yes po, maganda po yung, actually maganda po itong programa po ng SSS para po ito. Kasi yung mga naguhulog po na nasa 20,000 above, automatic po meron po silang mandatory pension booster po na account. So para naman po dun sa hindi na makapaghulog ng aabot po ng 20,000, pwede po silang mag-enroll dun sa ating voluntary pension booster po. So ang kanilang gagawin lamang po ay yung sa My.SSS account nila ay mag-enroll, and then para mabayaran, mag-register po sila doon at mag-generate po ng payment reference number o yung PRN. Kasabay po kasi ng paghuhulog ng pension booster, ang pinaka-minimum po is 500 pesos at wala po tayong maximum amount. Yan po ay magiging depende na lamang po kung saan po kayo magbabayad, kung sa mga bangko, kung ano po yung sinet po nila na standard for the maximum, yun po ang susundin. Pero ang minimum po ng ating voluntary po na pension booster is as small as 500 pesos po monthly. Kasabay po ito na paghuhulog po ninyo, pwedeng isabay yung paghuhulog ng contribution po ninyo. Pero kung let's say kung naguhulog sila sa kanilang monthly contribution, dapat talaga naka-separate, meron talaga siyang separate sa online na ito ay para sa monthly contribution, ito naman ay para sa pension booster. Pwede naman po, Doc Hilda, basta provided ho na pag maghuhulog po sila ng kanilang pension booster, let's say for the month of July, for example, ngayon pong July, kung gusto po nilang maghulog ng 500 pesos for the pension booster, dapat meron po silang hulog muna ng kanilang contribution under the SSS. So kung meron naman po silang hulog na or posted na yung kanilang contribution for the month of July, pwede na po silang maghulog na separate para sa kanilang pension booster po na 500 pesos po minimum. Na minimum. So ito sa pension booster, walang certain amount na, let's say, kunwari, siya ay nagbayad ng 500 na minimum. The following month, hindi sila obligado na magbayad ulit ng 500, pwede sila hindi maghulog the following month. Basta kung kailan sila meron silang fund, meron silang sobrang pera, so any day of the month o kailan anong buwan na gusto nila na magdagdag sa pension booster, ito ay maaari nila gawin. Hindi siya naka-fix na dapat every month meron ka monthly contribution na certain amount, and then dapat every month na meron ka rin 500. Ito ay voluntary kung kailan nila gusto at kailan nila kaya maghulog. Yes po, Doc Hilda. Tama po yun na yung ating voluntary pension booster po. Kung halimbawa po ngayong buwan, meron po kayong extra income na 500 pesos, pwede po kayo maghulog ng inyong pension booster po na contribution. At kung sa susunod na buwan, wala naman po kayong extra income, okay lang naman po yun, pwede kayo magbayad sa mga susunod na buwan. Ang kagandahan po kasi na itong pension booster program po natin na for voluntary, wala po itong lapsation. So, ibig sabihin, basta maghulog ho kayo kung kailan ho ninyo kaya o kailan nyo po gusto, intact po yung inyong contribution at nag-earn po yan ng interest. So, kahit na po matagal na po yan, ang inyong paghuhulog at for example, nagkaroon kayo ng mga gaps, yung inyong contribution ay nasa fund pa rin po yan. Naka-intact po yan at magbe-benefit po kayo in the end, pag mag-retire po kayo, magkakaroon po kayo ng additional na makatatanggap na pensionized po na from the pension booster account po ninyo. Kapag ang isang professional na nabanggit mo kanina, katulad mga doktor, dapat sila ay mga self-employed, diba? Pero yes, instead na self-employed ang registration nila sa SSS, hindi naman pwede sila mag-voluntary member, diba?
Yes po. Ang ating mga professionals katulad po ng mga doktor is mandatory po talaga na dapat registered po sila as self-employed po. Self-employed. At kung meron silang kapag ang mga self-employed, mga doktor, kapag meron naman silang mga secretary, di ba, sa mga clinic. So, kung self-employed, pwede sila mag-hire ng empleyado under nung pangalan ng doktor. Apo, yung kung ba po doktor, as a registered po sila or naguhulog as self-employed po sa SSS, at meron po silang, for example, may clinic po at meron po silang secretary. So, dapat po yung clinic po niya, i-register po niya sa SSS as a employer. So, para mahulugan po niya, mandatory na mahulugan po niya yung kanyang employee, like yung secretary po. Under the SS membership po niya, yung SS number po niya, na registration ng kanyang business po. Ano naman Sir Jay, kasi meron dito nagtatanong na sila ay part-time, parang nasa salon sila nagtatrabaho. So hindi sila fixed na araw-araw pumupunta doon. And then siyempre kapag meron silang may mga appointment saka sila pupunta doon. So sila ay mako-consider as voluntary member lamang? Sorry po, Doc, paulit po. Ito po ba ay referring po dun sa mga kumbaga pakyawan? Sabihin natin katulad ng mga manukarista. Okay po. Yung mga ganun ho, dapat po kasi dahil sila po ay meron naman ho silang pinapasukang employer, kung magkano lamang po yung kanilang income o yung in-earn nila po under the business po nung registered po na, for example, yung salon po, doon lang po magbe-base sa kanilang contribution. So, hindi po naka-fix po yun. Pero kung hindi kumbaga sa on-call lang siya, kailangan ba talaga let's say sabihin natin yung may-ari ng salon, na kailangan ba i-register siya as permanent employee, kung ano lang siya, on-call lang siya, minsan once a week lang siya pinapatawag? Kailangan pa rin ho i-register. Kaya nga po, at gaya po na nabanggit natin kanina, yung kanila naman pong income ay magdedepende kung magkano lamang po yung kanilang tinanggap na sweldo. So kung halimbawa once a week po o kaya kung once a week sa isang buwan ho ay 4 na araw lamang po yung kanilang pasok, kung magkano po yung kanilang kinita for that month, yung total, yun lamang po yung magiging basis po ng kanilang contribution. Para sa isang self-employed member, ano ang kanyang retirement age? 60 or 65? Sa self-employed member naman po, dahil ang retirement naman po natin, halimbawa po, ang isang self-employed ay nag-decide na po siya na at the age of 60 ay titigil na po siya sa kanyang pagiging self-employed o pagtatrabaho po sa kanyang negosyo, pwede naman po siyang mag-file na ng kanyang retirement. Pero kung sakali naman po na kaya pa naman po niya hanggang mag-age po ng 65, pwede ho nang ituloy yung kanyang paghulang sa age of 65 as self-employed. Then, pag nag-65 na ho siya, that is technical retirement, pwede na ho niyang i-file yung kanyang retirement benefit po sa SSS. Yung po, basta kung ang self-employed, tapos kumikita pa, kailan nila mag-wait hanggang 65. Tapos after, let's say kung 65, at may negosyo pa rin siya, so at the age of 65, pwede na siya mag-file ng retirement sa mga self-employed. Yes po, dahil technical retirement naman po ang 65 years old. And then, kasi meron kasi nagtatanong sa akin sabi daw niya, 60 years old na ako, pwede ba ako mag-file ng retirement? Pero, ang nakita na nung time nung nagtanong ako, incorporator pala siya sa isang corporation. Pero, hindi na siya pumapasok, pero incorporator. So, as incorporator, need pa rin niya maghintay ng 65. Opo, dahil incorporator po, so definitely po, meron po siyang natatanggap siguro na allowance from the corporation, no? Yung mga consultation fees, may ganun po. So, we will consider that as an income. So, kung 60 years old po siya at meron pa rin po siyang income, hindi pa po siya qualified for retirement. So, dapat po, pagka nag-65 na po siya at yun na po yung technical retirement, that's the time na pwede po siya mag-file. Pero para sa iyo, Sir Jay, ano ang mas maganda? Self-employed or voluntary member? Opo.
Either way po, basta ho ang susundin ho natin ay yung kasi ang self-employed po is mandatory po ito. Ang kagandahan po Mm. ng mandatory na coverage po as self-employed member kung talaga hong nagtatrabaho kayo, meron ho kayong munting negosyo like for example may tindahan ho kayo, dapat po mag-register kayo. Ang membership niyo po sa SSS ay as self-employed para kung halimbawa po magkasakit ho kayo na work-related, bukod ho doon sa inyong benefit ho ng under the SSS, meron din ho kayong under the Employee Compensation Program. So yun po ang binibigyan po natin kayo ng double compensation po. Kung baga, bukod sa SSS, meron pa ho kayong EC. So dalawang klase ng Social Security protection po yung matatanggap nila. Kung halimbawa nag-register lang ho kayo voluntary, ang matatanggap nyo lang ho is under the SSS. Pero dapat to mandatory po ito, self-employed po ang maging membership ninyo. Kapag ang isang employed member ay nagkasakit, so pwede na siya directly mag-file ng sickness benefit na kasi wala na siya. Kasi pag employed member, kailangan meron kang i-advise ninyo yung employer mo. Pero sa self-employed, ano pagkakaiba? Let's say kapag sila ay nagkasakit o let's say yung self-employed ay nanganak siya, sabihin natin, entitled din po ba sila ng maternity leave sa mga self-employed? Apo, yung ating mga self-employed member po, ang kaibahan po sa pag-file ng benefit for sickness or maternity, unlike po yung sa mga employed po kasi dumadaan ho yan sa employer. Then si employer ho ang nagpa-file for the reimbursement. Pero ho yung sa ating mga self-employed members, kung sila po ay magkasakit, basta ma-meet po nila yung qualifications po para po sa ating sickness benefit, directly online sila na po magfa-file para po sa kanilang benepisyo. Oh, yan. At least malinaw na sa mga nakikinig sa atin ngayon at mga nanonood. So Sir Jay, meron po ba kayong mga mensahe o meron po bang kamusta na po ang kasi nakita ko po na very active po sa ang SSS ngayon doon sa yung sa race natin run after contribution evaders. Yes po. Sir, yung ating ang ating mga branches po ay patuloy po ang ating campaign. Ito po yung tinatawag na Run After Contribution Evaders. So, ang ginagawa po ng SSS po dito ay yung mga employer po na talagang hindi talaga sumusunod sa SSS, hindi nagre-remit ng contribution or nire-report yung kanilang employer. Sa kabila po na nagpadala na po tayo sa kanila ng mga billing letters or several notices po, yan po ay binibisita po ng SSS na unannounced po yan. So para po sa ating mga employer na nandyan po, na nakikinig, na dapat po ay parati ho nating pangalagaan yung ating mga empleyado sa pamamagitan ng pagbabayad ng contribution ng ating mga employees dahil ito ay mandatory at ito po ay obligation po nila under the Social Security Act of 2018. So, wag na po nating paabutin po na meron pa kung magpa-file ng complaint or may bibisita po sa inyo na account officer. So, para for your peace of mind po na talagang kaagapay niyo po ang SSS sa mga pagkakataon po, halimbawa po nagkasakit ng inyong empleyado, meron po kayong masasandalan na SSS para magbigay ng benepisyo po para sa kanila. So, dapat po regularly, i-remit po natin yung mga contributions po ng ating mga employees. Yes po, kasi kapag ang kanilang empleyado na register nila as kanilang employee, malaking kaginhawaan din sa employer kasi katulad sa maternity leave, si employer lang nag-a-advance ng either 2 months o 3 months, tapos si SSS babayaran yung employer. At least nakatulong pa rin siya sa kanyang empleyado na maibigay yung buwan na hindi siya makapagtrabaho dahil si SSS ang nagbibigay ng maternity benefits do sa iyong empleyado. Tama po yun, no, Doc Hilda. So, dapat po yung ating mga employers po, wag po nating isipin na additional expense po yung pag-remit po ng contribution ng ating mga employees. Dapat po isipin natin na ito po ay isang investment din po at bukod po sa ito ay mandatory, ito po ay makakatulong po for the social security protection po ng kanilang mga empleyado. Yan po, at ang magandang topic, maganda daw ang topic daw natin today, Sir Jay.
Thank you din po at masaya po kami na nakakatulong po tayo sa pamamagitan po ng inyong programa no na ma-inform yung ating public na meron pong mga programa na para sa kanila na for the future makapaghanda po sila lalong-lalo na po sa kanilang retirement po. Maraming salamat po Sir Jay Labadia sa oras na ibinigay po ninyo dito sa programang Health and Travel at Serbisyo Publiko. Thank you, Doc Hilda. Good morning. Yan po. Muli, ang nakasama po natin ay si Mr. Jay Labadia, Head ng Media Affairs Department mula po sa SSS. Kung meron po kayong mga katanungan o gustong linawin ng mga bagay-bagay, huwag po kayo mag-aktubili magpadala ng mensahe sa ating mga social media account. Ilagay lang po ninyo yung comment o question at kung kaya ko sagutin, sasagutin ko kaagad yan. Kung hindi ko naman kayo sagutin, o pwede man po kayo mag-request anong gusto po ninyong topic for the next episode para yan ang pag-uusapan natin para dagdag kaalaman, di ba? Kasi ang programang Health and Travel at Serbisyo Publiko, kami ay lagi nagbibigay ng tamang informasyon, tamang serbisyo. Kaya asahan po ninyo na ipaparating natin ito sa SSS sa lahat ng mga mga katanungan na hindi nyo naintindihan o nais ko meron kayong gustong, let's say kayo nagkasakit o hindi nyo alam pa paano mag-file, lalo na yung pension booster. Maganda po yung proyekto na pension booster. Kapag balita nyo na ihulog doon o sabihin natin meron kayong kumbaga maliliit lang ang naihulog nyo doon. So, pwede po kayo magtanong sa SSS pag ako'y na 60, pag ako'y magpa-file ng retirement, magkano kaya ang makukuha kong monthly pension? So dito, makakaroon kayo ng idea, kaya para sa akin, habang kaya pa, habang meron kayo extra money, mag-invest po kayo sa pension booster dahil pagdating ng retirement, sigurado na meron kayong makukuha yung sa monthly contribution nyo and then plus pension booster. Kaya sigurado, mas malaki ang makukuha po ninyo pagdating ng iyong retirement age. Kasi pag sa pension booster, mas malaki ang interest, 7.2%. Compare sa bangko, magkano lang ang interest plus withholding tax pa. Samantala dito sa pension booster, walang withholding tax. O diba? Kaya yan po. Samantala, ang oras sa buong kapulan ng Pilipinas ay ganap ng 9:16 na umaga, Kautem sa Blacunsaki. Sa pagbabalik ng Health and Travel at Serbisyo Publiko, papasadahan ko na lang kayo ng siguro isang o dalawang balita. Back to DWBL Studio. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Serbisyo Publiko with Dr. Hilda C. Ong. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Health and Travel at Serbisyo Publiko ang